Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay January 22, tama ba? 2026 at ang oras ay 10:39 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang Banal na Espiritu at ang Inang Lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng diktig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikat ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Nais ko munang pasalamatan lahat ng mga kapatid na ipinapanalangin, ang ating misyon, lahat ng mga nagmamalasakit, inuunawa, nag-iintindi, nakikibahagi, at nagpapakasakit din para sa misyon na ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, at dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa mabubuting kalagayan dahil batid ko, alam ko, naramdaman ko, bawat ikot ng segundo, ng minuto, ng orasan, ng araw, ng buwan, ng taon, ng ating mga ginagalawan ay punong-puno ito ng hamon ng ating mga buhay, at dalangin ko na lahat ng ito ay malalagpasan natin. Okay, bago ang lahat, may mahalaga kasi akong mensahe para sa inyong lahat. Napansin niyo si Lidibin, ilang araw ang hindi nag-vlog dahil marami po tayong hinaharap. Pero sinisikap ko ng abot ng aking makakaya, na makapaghatid sa inyo ng mga tamang updates. But bago ko ipagpatuloy, meron akong ibabahagi sa inyo. Ito'y matatagpuan sa Juan chapter 7 verse 1. Okay? Ito ay may footnotes. Hindi sumasampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Ano ang kinalaman ng mensaheng tungkol sa banal na salita na ito sa lahat ng ating mga ginagampanan ngayon? Okay, at sana habang tayo nakakapag-FB Live sa pagkakataon nito ay ibahagi nyo na rin sa iba. Okay, maraming salamat sa inyo. Habang nag-FB Live tayo, i-share nyo na rin para ma-reach out natin ang ating mga mahal na kapatid. Nakasa dito sa Juan chapter 7 verse 1, at ito ay may footnotes. Hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Nakasaad dito, makinig kayong lahat. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudiyo noon. Makinig kayo dahil malaki ang kinalaman sa global reverse. Ay nako. Okay? Sa 3, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito? Okay? At pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo. Makinig kayo, malaking kinalaman nito sa global reverse. Convert to global reset, converts to global reset. Okay? Pinagsabihan niya, ngunit walang taong, I'm so sorry, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? So, walang pinagkaiba sa mga nangyayari ngayon. May kinalaman pa rin sa global reset kung alam mo bakit hindi mo nagawin, bla bla bla, etc. Makinig. Okay? So 4, walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y maging tanyag. Okay? Ginawa mo rin lamang ang mga bagay nito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Sinabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya yan, ito po ay may kinalaman ngayon sa lahat ng mga pangyayari. Makinig kayo. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Just imagine, walang pinagkaiba yan sa panahon ngayon. Sino ang mas mga pinaniniwalaan? Ngunit ang katotohanan ang mananaig sa ating lahat, at ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat.
Sumagot si Jesus, number 6, hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Tingnan nyo ha. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nila, sapagkat pinapatutuhanan kung masasama ang mga gawa nito. Kaya kay Lydimin marami pong nanggagalit. Bakit? Lahat binubroadcast natin, Abraham Accord, yung mga quantum financial system, mga DG Bank. Kaya kanina, ito na ngayon, no? Tapusin ko lang pagbasa nito dahil mayroon akong update sa inyo. Mga tawag ito from the United Nations. Nakareceive po ang kapatid ninyo ng mga info. Nandito po lahat sa akin. Ano ang tunay ng kalagayan ng Pentagon? Maaring ang iba sa inyo ay, sige nga, maaring iba sa inyo ay may connection sa Pentagon, pero ito na ngayon. Pag i-search ninyo ang pangalan ko at ibibigay yung pangalan ko, wala kayong makikitang Jasmine Rugong, Lydimin Canuto, kung ano pa man. Alam nyo kung bakit. Yan ang mga lihim ng kalihim-lihiman. Yung one of the top secret clock with secrecy. Purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo. Okay? Ito'y ipagpatuloy ko. Okay? Sumagot si Jesus, hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Number 7, hindi kayo ang kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan, no? Nila, sapagkat pinapatunahan ko masama mga gawa nila. O ngayon, itong mga organisasyon, lalahatin ko na, maliban lang sa mga totoo, dahil meron ako nakitang totoong foundation, bagamat hindi naman talaga yun ang nakapangalan, pero gumaganap ng tama. Okay? Marami sa inyo ang napupuot, no? Marami ang napupuot sa akin, lalo na yung mga leader ng dahil lahat ipinapatutuhanan natin ang lahat ng mga pangyari. Okay? Hindi ako pupunta sapagkat hindi dumating ang aking panahon, no? Pagkasabi nito'y naiwan siya sa Galilea. Kaya marami pong invitation si Lydimin ngayon na kung maaari ay pupuntahan ko itong mga kurimaw na ito. Ako po ay hindi pa kasi panahon dahil ang totoo, kayo ang dapat pumunta sa akin. Hello nga sa mga kapatid. Bakit? Hindi po dahil sa ako ay nagpapa-VIP sa inyo. Naintindihan ninyo ako? Itong mga gumaganap sa atin, kaya kaganina pinaliwanag ko ng kumbaga litra by litra, pinaalala at pinapaliwanag ko sa United Nations. Bakit ganito? Ang daming gumalaw, pero bakit walang release? Ano ba talaga ang dahilan? At ito na ngayon. Paano tayo makakasurvive lahat? Dahil sinabi ko na sa inyo, the global reset, maging si Lydimin, ay hindi ko maaaring sabihin na ako ang nagpag-global reset. Bagos, lahat po yan ay nakaprogram na ang lahat. Ang tanong dito, sino ang napag-iwanan? Dahil kung tutusin, hindi pa po ako pinanganak, maging kayo siguro, nakaprogram na ang lahat. Ang tanong, sino ang napag-iwanan? Ngayon, dito sa usaping hindi naniniwala, maraming tanong, ano ang gagawin ni Lydimin doon sa mga hindi naniniwala at naabutan ngayon ng global reverse? Hindi nyo ba naiintindihan bakit sinasabi ni Lydimin, pabor sa akin ang global reset? Tuwang-tuwa ako, kaya nga tingnan nyo sa TikTok ko, you drive me crazy. Marami nang hindi makatulog dahil iniisip ang kalagayan, dahil magkaroon talaga ng tigutom. Ang tanong, paano natin ito mapaghandaan? Bagamat kawawa nga yung mga member bakit? Yung mga leader ninyo nagpakasasa, kung ang yung iba pasakit-sakitan pa, pero wag ka. Nagpatayo na ng mga franchise ng kanilang mga negosyo ko, no? Hoy, pag-sure kayo dyan, kinawawa ninyo. Meron akong pakiusap sa lahat ng mga gumagalaw. Kahapon,
I received the info, no? Sinabihan ako, tanggalin mo ang pagka-prinsesa mo. Kasi wala pa akong gideklara. Sabi ko sa kanya, pakiulit, tanggalin mo ang pagiging prinsesa mo dahil hindi pa ako nagdeklara. Ako ang supreme. Alam niyo kung anong sagot ko? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Pinag-iinitan niyo talaga ako. Why? Being a princess, that is the part of my name. Princess, halimbawa, si Princess Curatin. Parang ganito lang, di ba? Parang ganito lang yun, oh. Yung mga, alam mo nyo, yung may mga pangalan na pagkahaba-haba, di ba? That is the part of my name as a princess because Princess blah 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 is not the princess of Disneyland or princess as a fairy tales. The name of princess is the part of my name, no? Halimbawa ba, may pagganito, oh, just like for example, di ba merong katulad ba ni Jose Rizal, ang haba ng pangalan yan, di ba? O, halimbawa na lang, si Maria Magdalena, no? Di ba may ganyan? Meron lang ding Magdalena. So yung Maria is the part of the name Maria Magdalena. Katulad din yan sa Princess Jasmine. Princess is the part of my name. Like for example, Maria Magdalena. Hindi nyo po maaaring baguhin sa akin. Kaya kagahapon, nasabi ko, bakit pinag-iinitan ninyong pangalan ko as a Princess Jasmine? That is the part of my name. Okay? Ngayon, kung sasabihin niyo yung tungkol sa mga ganyan, bakit hindi ninyo girahin yung Kristo na nasa sabungan? Tingnan nyo ha, sa sabungan di ba may Kristo? Tama, hindi. Tapos ang princess na pangalan, pag-iinitan niyo, pag sure kayo dyan, baka mamaya, at ito pa, naalala nyo ba yung sinabi naalala niyo ba ang sinabi ni Prophet Kono, na may kuno talaga, ni Prophet Kono, Mr. Perez, ng ating mahal na PBBM ay pupusasan ngayong January. Gimension niya itong January 2026. Ngayon, ito ang sasabihin ko ay didimin declared yung sinasabi mong pupusasan si mahal na Pangulong PBBM. Yan ay hindi ko kukontrahin yan. Ngunit subalit datapat itatama kita, Mr. Perez. Ay, Lidimin Canuto declared, meron po talagang mapupusasan na Marcos. Na? Ulitin ko. Mr. Perez, no? Kasi binibigyan mo ng itong mga kababayan ko. This is me, Lidimin Canuto, and I hope you can see me. You can see my vlog. No, you can see my you can see my message also to you. Okay? What do you call this one? I hope that my message is you can receive. No, Mr. Perez, this is me, Lidimin Canuto. No, hindi kita kukontrahin, pero meron akong itatama sa iyo. Once again, this is me, Lidimin Canuto declared, meron man pong makukulong na Marcos itong taong 2026, hindi po yun si PBBM. Naintindihan ninyo ako? Pero Marcos po siya. Mwah! Ulitin ko pa ba? This is me, Lidimin Canuto. Sinabi mo kasi January, mapupusasan si PBBM eh. Nagbigay po kayo ng specific, Mr. Perez. Ako ito, si Lidimin Canuto. Itong taong 2026, merong makukulong Marcos. Naintindihan ninyo ako? Sino kaya to? Hey! Gusto ko itong ipasok sa mga utak ninyo, ilagay ninyo hanggat maaari, lagyan nyo ng memory card ang mga utak ninyo. Hindi lang po si Marcos ang makukulong. Pati po yung kanyang mga nasa paligid niya as accessories of the crime.
Ha? Ay, nako. Matitigas kasi yung mga ulo nyo eh. Ha? Uulitin ko pa ba? Meron pong makukulong na Marcos itong taon na ito. At hindi lang po ito siya si Marcos. Maging ang mga accessories of the crime, itong mga nagpagamit sa kanya. Malay mo. May nagtanong sa akin, ma'am, babae yan ba lalaki? Alam naman natin ang Marcos lalaki, ang senior, no? Pero, itong mga nasa likod niya, huwag kayong iiyak-iyak ha. Tingnan ko kung hanggang saan ang mga power ng mga kurunang pinaglalagay niyo sa ulo niyo. Ay. Tapos, makagawa kayo ng pinto kay Lidimin. And speaking of that, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Justice will prevail. Nasa kanya talaga lahat ng paghihigante. Ha? Ay, nako. Thank you nga pala sa nagpadala sa akin ito. Thank you nga pala sa nag-sponsor. Oh, ayan ha, with matching promote. Thank you nga pala sa nagpadala sa akin nito. Hindi kita mi-mentionin, pero alam mo yan, at saka doon sa skeleton, kasi baka mamaya gigirahin ka dyan. Thank you so much, okay? Nakatulong siya sa ano kasi, grabe talaga no. Ngayon, speaking of that, no? Kilala ko kayo ng mga tumutulong sa akin. Okay? Kung tutuusin, marami pa pong dapat marami pang dapat gagawin at hindi po ito, alam nyo yan, wala akong ipinangako ng kung ano-anong release. Di ba? Just i-focus ninyo. Si Lidimin naglalambing, kumakatok sa mga puso ninyo, pero alam nyo yan na wala akong pinangako sa inyo na mga kung ano-anong release. Ako nga ang tagasabi, walang release, di ba? Ang tanong kasi dito, habang tumatakbo ang oras papunta sa global reset, because the global reset, malaki po ang koneksyon nito sa 3 days darkness, it possible itong 2028. The global reset, ito po ay masayang-masaya ako. Kaya sabi ko, I am so excited. I'm into deep, di ba? Bakit marireveal at magaganap ang global reverse? Mga trying hard copycat, dali. Mga trying hard copycat dyan, ng mga nagpakilalang reyna, dali na! Kumuha ka na ng mga idea pag sure. Uulitin ko, yes, may makukulong na Marcos this year. Hindi ko sasabihin kung anong buwan, anong petsa. Baka mamaya tatakas kayo eh. Sino kaya yung attorney daw siya, asawa daw siya ng anak ni Senior FM? Ay, mga anak sila ng tinapa. Yan ang totoo, Maricel Intor. Why? This is Lidimin Canoto declared the real FEM is walang anak. Nintindihan ninyo ko? Ang mga nagpakilalang FM, yun yung mga maraming mga anak. Kaya ngayon, ang daming nag-claim, no? Pero bakit walang nag-claim? Sorry for my words. Bakit hindi nila masabi-sabi ang mga nanay nila, mga kabit, kay kaanak mag-asa ni Marcos? Pag-sure kayo dyan. Okay? Alam nyo ba, nagpapasalamat na lang ako sa mga taong tumutulong. Alam nyo naman yan, no? Talagang, God will make a way in His way, and God, the Alpha Power Omega, has a better plan for us. Maraming salamat sa mga taong hindi ako binibitawan. Maraming salamat sa mga taong nagpakasakit din sa misyon. Maraming salamat sa mga taong hindi lang ako ang lumalaban dito, pati kayo. Nasabi ko sa inyo, hindi madali. Alam nyo yan, si Lidimin, naglalambing sa inyo, baon na sa utang. I love that question. Sino kaya, Ma'am Lidimin? Ako alam ko eh. At ito ay para itong bola o laro ng bowling. Di ba alam niyo yung laro ng bowling? Isang bola lang ang gagamitin para i-strike mo, para matumba lahat yon. At kapag nakulong na yung Marcos na yan, magtago na lahat
ang mga gumalaw ng mga foundation at organisasyon na pinagpirahan ninyo at kayo ang pahirap sa ating bayan, sa mga taong pinagsamantalahan ninyo ang mga kahinaan. Natural. Diba? Because itong mga nangyayari ngayon ng mga kaguluhan, organisasyon, mga bla bla bla, Marcos pa rin ang nasa likod. Mga Marcos na mga clone. And this is me, Lidimin Canuto, declared for that matter. Lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi kayo pwedeng i-correct nyo daw ako, Ben. No excuse above the law. Tama ba yung words ko? No excuse above the law. Once na mahuli na yan at sinisigurado ko yan, kahit saan kayo magtago, kahit sa kuweba, makatulad kayo ni Kibuloy. Alalahanin nyo si Kibuloy, kahit ginamitan na tinatawag ng heartbeat. Sinabi ko, Kibuloy, lalabas yan September 8. Di ba lumabas siya ng September 8? Anong gusto mo? Mayroon akong uutusan ng mga impacto para yan ang magsundo sa'yo. Yan ang lalabas sa'yo. Siguro nakarating sa kanyang ang trabaho na yun. Dahil alam nila to eh. Pero itinatago nila ang katotohanan para sunod-sunuran ng mga tao sa kanila. Kaya kung napansin ninyo ang aking TikTok, dinadaan ko lang sa TikTok yan. Mga leader ng simbahan, mga leader ng kung ano-ano. Any organization, foundation, kahit mga leader sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Huwag ninyong subukan ang kapangyarihan ng kataas-taasan. Naintindihan ninyo ko? Marami na naman nagbibigay gain tax. 48,000 hanggang ngayon, maraming nag-aambag sa release. Ito po yung mga taong na-issuehan ng mga milyon ng mga cheque. Kailan pa nagkaroon ng gain tax ang cheque? Ang gain tax ang alam ko sa property. Hindi sa cheque? Common sense, di ba? Kaya, kailan kayo magigising, mga mahal kong kapatid? Akma ba sa binasa natin sa Juan chapter 7, no? Marami ang hindi naniwala kay Kristo. Pagkos, anong ginagawa sa kanya? Pinapapahamak pa siya. Di ba klaro sa 1 chapter 7 verse 1, no? Gandang basahin nyo, no? Sapul na sapul. 1 chapter 7 verse 1, no? Bakit biglang nawala? 6, ito pala. No, ito yung verse na binigay ko sa inyo, no? Biruin mo, sa basa-basa. Related siya sa mga nangyari ngayon kung na-feel ninyo ang message dito. Okay? Kung na-feel ninyo ang message. Maraming salamat. Isang mapagpalang magandang umaga, kapatid. No? Si Princess Amber Sunrise, no? Bakit princess ang mga tawag ko sa inyo, pati kapatid na Daisy, halos sa inyo kung tutusin, mga royal family kayo no? Itinago sa inyo, ipinagkait ang katotohanan sa inyo. Kaya si Lidimin Canuto, halo kay Baishiba, mag-usap tayo kasi mayroon tayong good news. Okay? Maraming salamat, Baishiba. No? And this is me, Lidimin Canuto. Baishiba, I'm really proud of you, kapatid, dahil gumanap ka na yung sinisigurado mong benefits ng mga tao. Na gumanap ka na hindi ka nagpapaka-reyna na mag-utos ng kung ano-ano lang, kundi kayo mismo ang tumayo, tumindig. Just wait for a while. Gob, pwede bang mamaya natin mag-usap? Naka-FB live ako, Gob. Mamaya na, Gob. Okay? Okay. Ayan. Si Gov yun tumatawag dahil wala naubusan na rin ng yaman pati yabang. Alam naman ni Gov yan, sinasabihan ko yan Kaya, kahit sino pa tayong pinakamatalino ng leader sa buong daigdig na ito, paalala ko kapag ginamit natin ito sa hindi maganda, aalisin ka rin ng Panginoon. Lahat ng pinili, pipiliin pa, lahat ng sinalay, sasalain pa. Okay? Maraming salamat, kapatid na Baishiba, and I really appreciate this
sister, ito tagapagmana din to one of the, kay, hindi siya gumanap katulad ng iba na kailangan pagsilbihan. Gumanap siya ng, she stand like me, na talagang dugo, pawis, sipon, luha ang inabot. No? Maraming salamat kapatid na Vaishiba, and may kapatid tayo na tumawag, mayroong mga makinarya. No, may mga makinarya na in-offer, kaya lang sabi ko po, mas mapapakinabangan ito kapag, alimbawa po sa inyo, kasi nakita ko kaya di ba sinabi ko, kailangan pahalagahan natin mga kapatid nating farmers. So, meron akong natanggap na message, actually, pasensya na po kayo, madam, isa rin tong may tuturing kong, actually, descendants din to kung tutusin, na pag-usapan namin yung tungkol sa mga makinarya, tungkol sa mga magsasaka na para matulungan, no? So, maybe mamaya, kasi sa totoo lang, mabuti na lang grabe kaya, inatake din kaya ako ng ubo. Bakit hanggang ngayon di maalis yung ubo ko? Kasi po, makapagpahinga lang ng konti, larga na naman. Hindi ho, biro. Okay? So, marami tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At hindi lang yon, ang ating mga mahal na kapatid ng mga prinsesa, no? Hindi ko sila tinawag ng prinsesa dahil sa mga natulong. Dahil yun ang totoo. Because they are the part of the royal blood. They are the part of the descendants na itinago ito sa inyo. No? Na itinago at ilang beses kung giyan mo sa inyo yan. Kaya nga, what is the purpose of the national ID? Na? Para ma-identify ang inyong pinagmulan. At ma-identify na wala kang kaalam-alam na kayo pala ay mga descendants, itinago pa rin nila. Si Lidimin naman nagngaw-ngaw, no? Dahil yun po ang mission ko para sa inyo, no? To stand and to reveal the truth, because the truth shall set us free. Hindi po yung mga kayamanan na yan. Hindi po yung mga corona. Kaya nga sabi sa akin, tumawag yung isang kapatid. Sabi niya, sila daw ang nagbigay ng corona doon kay, alam mo na, no? Sabi ko naman, alam nyo, natatawa na lang din ako. Bakit? Kasi kung ang corona po ng sultan at ng sultana, hindi po ganun. Tapos magkiklaim ka, pero that crown is the part of the crown. No? Corona po yun ng pagiging imperatrice at emperor. Hindi po yung corona ng sultan. Hindi po yung corona ng pagiging sultana. Pag-trying hard ko, pikat ka na naman. Pag sure. Yung corona, alam niyo naman to Hindi po ganun ang corona ng sultana, ng sultan. Yun po ay corona yun as an imperatrice. Hindi po pwede dahil mayroon pong mga reyna, like for example, ikaw ang reyna dyan sa Saudi, ako yung reyna dito sa Mindanao. Halimbawa lang ganun. Ang corona ay may identity po yan. Alam niyo ba na ang corona may identity din po yan? Kaya pag sa corona pa lang, makikilala mo na kung sino siya. Hoy, pag sure kayo dyan. Para bang corona ng ganito? Tingnan niyo sa beauty pageant. Miss Universe, Miss Miss Tourism, Miss Earth, mga ganon. Pero pansinin mo yung corona nila, magkaiba po ang kanilang mga corona, yung crown. Kasi po, that crown is symbolized kung anong gina-represent mo. Yung corona ng isa, hindi po yung corona ng pang-sultana. Hindi po yun. At kung sasabihin mong dugong mahalika ka at ganito ka, sayang yung sunod. Hindi ko gano'n ng pang-imperatrice po yun. Naiintindihan ninyo ako? Tapos, ito yung tinatawag na misinterpretation. Bakit? Dahil kung talagang ikaw yan, alam mo kung anong gagawin mo, anong koronang susuotin mo. Walang pinagkaiba po yan, yung pinag-usapan. Ito na ngayon, makinig kayo. Wala po ibang pinagkausapan ngayon. Kaganina, maagang-maaga, mga around magsi-6. Tinawagan ako ng one of our sister, no, sa United Nations. Actually, pati Pentagon, nakareceive ako dito ngayon ng, kaya lang sabi ko, I need to rest kasi grabing ubo ko nung nakaraan. So, hindi ako pwede magkomento ng isang bagay na hindi ko pa nababasa at hindi ko naiintindihan. Until lang nga, hindi ko pa nga nabasa Di ba? Pero kanyang umaga, ito yung sinasabi ko, no?
Maubusan talaga kayo ng yaman pati yabang. Bakit ganun? Walang nare-release. Ginawa naman namin ng lahat. Kasi nga po, kung talaga yung pinag-iwanan, alam ninyo ang gagawin katulad ngayon. Habang papalapit ng papalapit ang global reset, totally shut down, meron tayong paraan paano tayo makasurvive. Naintindihan ninyo ako? Kaya nga sabi ko ngayon, ganito. Ay, sus. Yung mga apo laki na lumalabas yan. This is Millie Dimin Canuto. Hindi ko kayo gina-underestimate. Alam ninyo sa mga sarili ninyo, kaya abangan ninyo ito kung sinong Marcos ang huhulihin. Naku, ang laki ng tinapa. Parang ganito lang yun. Hindi puno, hindi sanga ang tatapyasin, ang ugat mismo ang bubunutin. Dahil pag nakulong yung Marcos na yan, humanda na ang lahat ng mga accessories of the crime. Naku, sinabi ko na sa inyo, kahit pagtago kayo sa pinakayungib ng kuweba, matitrace ko kayo. Ay, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sa halip na makipag-ayos kayo dahil sa inyong mga pride, no? Dahil sa inyong mga pride, no? Ang nagpapahamak sa tao ay ang mataas ang pride ng isang tao. Kanino yung asal ng pride, di ba, kay Satanas? Tapos magkiklaim kayo na anak kayo ng Diyos. Kung sa bagay, dalawang klase ng Diyos. Baka kala ninyo, Diyos ng kaliwanagan at Diyos ng kadiliman. Ay nako, ewan ko sa inyo. Sa umagang ito, imposible, no? Napaka-imposible. Sabi ko sa inyo, ito patutuhanan ko yung sinabi ni Mr. Perez. Pero ikukurik kita, Mr. Perez, hindi po si PBBM ang makukulong, ang huhulihin, pero Marcos siya. At pag nangyari yan, lahat ng mga organisasyon, parang ang mangyayari nito maliban sa mga matitino, para itong bola ng ginagamit sa bowling, isang strike, tumba lahat. Salamat sa lahat ng mga tulong ninyo, kasi ako, sinasabi ko sa inyo, wala talagang release. Pero kayo na mga tumutulong sa akin, no? Hindi mahalaga kung, actually, napakahalaga pa rin, no? Lalo na yung oras ng kagipitan, nandyan kayo, hindi kinagdadalawang isip. Sa totoo lang, mas ramdam ko, ito yung sinasabi ko, mas ramdam ko kung paano kumilos ang Panginoon. At siya talaga ang mas nakakaalam ng ikakabuti at ikakasama natin. And Almighty or the Alpha Power, Omega, is under His control. Maging si Lidimin, hindi ako maaring sumobra sa pagsasalita sa inyo. Kung ano ang ipinapahayag, hanggang doon lang ako. No? 2026 ngayon, mayroon 27, 28 because the global 3-day startness ay may kinalaman siya sa global reset na yan. At ito pa, this is Millie Dimin Canuto declared. Hindi nyo ba naisip kung bakit lumalabas ngayon ang mga issue regarding sa 31 Atlas? At kung ano-anong mga pinapalabas nila na about kay Jesus Christ. Huwag kayong mag-alala. This is me, Lidimin Canuto. Ako ang maghahayag sa inyo ano talaga ang mukha ni Jesus Christ. Because the DNA is in my hand. Naintindihan ninyo ako? This is me, Lidimin Canuto. Ako ang maghahayag sa inyo ano talaga ang mukha ni Jesus Christ. But this is not the right time. Dahil mahahayag ang tunay na Jesus Christ na mukha sa oras din ng global reverse. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kasi kung
Kung namimira lang ako, pwede kong piranin, oh, ito yung mukha. Ito yun, at meron tayong basehan because they have the DNA. Ah. Maojod gain tax para napud na sa lupa, hindi sa cheque. O, kita nyo? Bakit lumalabas ang issue regarding sa 31 Atlas? Ay, nako talaga lang. Ako pa sa inyo. Iba't iba man ang paniniwala natin. Suriin natin, humarap daw tayo sa salamin, be. Ako ba'y makatao? Ako ba'y makadiyos? Marami nagsasabi, kilala nila ang Diyos. Ano nila Diyos? Pero kumusta mga pag-uugali ninyo? Nga? Kumusta? Bakit ako nag-TikTok na may skeleton? Anong mensahe doon? O, di ba, nag-umpisa na? Talaga lang naman. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Every single centavos ay part ng ikakatagumpay natin. Hindi ko po yan para pangkarangyaan kung ano, dahil alam nyo, itong ubo ko, hindi dapat kahit nga na hingal-hingal ako, wala na akong boses, dapat nagpa-hospital ako, dapat ganito, dapat ganyan. Nagtitiis. No? Hindi po katulad ng iba, katakot-takot na mga koleksyon, no? Tapos, nagbigay ng kung ano-ano, no, na-release. Tapos sila nagpakasasa o gabundat. Oh, sus, Ginoo ako, medyo lumubo ako dahil sa kakatake. Meron akong tinitake na na hindi talaga siya pang gamot, pang lang talaga siya, pang, kumbaga, hindi siya para, to make the story short, for cure, no? Dahil hindi sayang bawat segundo, ikot ng segundo, ng minuto, ng orasan, ng araw, ng buwan, ng ganun ho siya, no? Grabing pagtitiis. So, natiling tapat sa kanilang mga tungkulin ang siyang tunay na makakapagkamit ng tunay na reward mula sa ating kataas-taasan. Lahat tayo ay candidate. Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Naintindihan ninyo ako, kaya kapit lang kayo at huwag ninyong hayaan na maagaw kayo ng dilim. Para hindi po kayo maagaw ng dilim, huwag ninyong ipairal ang ngit-ngit at galit at mga puot sa isip ninyo. Kung nagkasala ang tao sa inyo, ipagkatiwala ninyo sa Panginoon. Huwag tayong mamuhay sa mga nakaraan. Mamuhay tayo para ngayon, para sa kinabukasan nating lahat. Walang perfect. Sana kung may mga pagkakamali, ito'y magiging daan upang ituwid natin ang ating mga sarili. Naintindihan ninyo ako? Huwag ninyong mamasamain ang lahat ng aking mga paalala sa inyo dahil hindi ugali ni Lidimin para ipahamak ko kayo. Naintindihan ninyo ako? Sa pagkakataon na ito, ayan, sinasabi ko na sa inyo ha, at tungkol naman sa mga kung ano-anong mga kung ano-anong mga deuterium na yan, walang dapat ididrill. Lahat kasi yan, may mga tubo na kahanda na lahat yan. At maraming salamat sa ating mahal na PBBM dahil sa kabila ng lahat, sinisikap din niya na, na maging maayos. Bakit? Diba, ito namang mga magsasaka, diba? O malaking bagay yun, pinawalang bisa na ang mga utang ng mga magsasaka. At marami siyang project sa mga OFWs yan. Okay, so at this time, maraming salamat po sa inyo at makikisuyo po, pakibahagi, no? Doon nga pala sa mga member ng mga organisasyon, lalo sa mga leaders, no? Para po isahang info dahil hindi ko na po kayang isa-isahin ko kayo. Kung mayroon po kayong dating grupo at nanatili kayong mga leaders, lang kayo. Hello nga pala kay kapatid na Sunny Galong, no? Kapatid, thank you so much, no, for stay with me, no, kay Larandim, maraming salamat at sa iba pang mga grupo, no. Kung dati kayo naging leader ng isang organisasyon, ganito yon, ipunin niyo yung mga tao ninyo, no. Wala tayong mga dyan,
Diyos ko, ipunin nyo lang para pagdating ng araw, lahat tayo beneficiaries, ha? Uulitin ko, lahat tayo mga beneficiaries, pero kailangan natin sumunod ng batas ng Diyos, hindi batas ng tao. Naintindihan ninyo ako? Dahil ang batas ng tao ay bias. Naintindihan ninyo ako? Pero pag batas ng Diyos, wala pong bias. Naintindihan ninyo ako? So maraming salamat po at yung mga tela ng pula, ano siya, busy si Lidimim, pero huwag kayong mag-alala. And thank you so much kay Maria Luisa Basa sa pag-shares, no? Ito po ay patutuon niya, na ibahagi ko na rin po sa inyo. Dahil po, may mga darating po kasi ng mga delegates dito sa Gensan. Okay? Dahil alam naman natin na ang Gensan ay sinasabi na approve na dito itatayo ang World Bank. So dito itatayo ang World Bank, nandito din ang World Bank. Okay? W-O-R-L-D, that is the world. At dito rin po ang word, W-O-R-D. Naintindihan ninyo ako? So sana po wag kayong manglupaypay, no? Ang Diyos, si Apo, ang gagawa ng mga kapamaraanan. Kaya thank you so much sa United Nations, no? At naliwanagan sa laki ng umaga. So, ang mangmang ay gagamitin upang hiyain ang mga nagmamataas. Walang hanggang aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan ang nag-iisang Alpha Power Omega. Lidimin is nothing without the guidance of the Holy Spirit. Hindi ako makakapagbigay sa inyo ng mga mensahe na hindi po ako ginagabayan at pinapatnubayan. Lidimin is nothing. Yun ang sinasabi ko doon sa United Nations. Even the IMF, pinapadalhan po kasi ako ng update ng IMF. Mahal. Just wait for a while kasi nahanap ko yung ano ko dahil may papakita ko sa inyo. Okay. Meron kasi nangyayari ngayon sa IMF, okay? The Federal, no? Pinapadala nila ako ng update at sinasabi ko sa inyo, kung ako lang po, wala po akong magagawa. Kaya sinasabi ko sa United Nations, walang hanggang aking pinupuri, dinadakila, nilulahati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Silidimin ang mga bagay na yan ay hindi pa ko ipinanganak, nandyan na yan. No? Ako'y lupos na nagpapasalamat dahil isa ako, no? Take note, isa ako sa gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po para sa kaluwalhatian ni Lidimin, kaluwalhatian ng mga descendants. Kaya di ba kayong mga descendants, tinuturuan ko kayo, pinaalalahanan ko kayo na itong ating ginagampanan ay mabigyan ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, ang nag-iisang Alpha Power Omega at hindi ang ating mga sarili. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang katotohanan ay magpapalaya sa ating lahat at hindi ang kayamanan. Maraming salamat sa nagbigay sa akin ng stars. Okay? Once again, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po at pakishares na lang din po sa video na ito. Abangan nyo pa ang susunod na aking mga sa inyo share. Okay, tulad dito, tutulo talaga sipon mo pag iiyak ka, hindi mo maiwasan. No? Luluha ka dahil hindi mo maiwasan. Luluha ka dahil alam mo na sa kabila ng lahat ng mga challenges, mas lalong pinaramdam ng Apo ang presensya niya na hindi kanya pababayaan. Sumunod ka lang sa kanya. Ang kalooban niya ang masusunod, hindi po sa tao. Naintindihan ninyo ko? So, dalangin ko ang bawat isa sa inyo na mga tumutulong, mga may hanap buhay, may mga problema dyan. Kikilos ang kapangyarihan ng kataas-taasan para sa ating lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat.